Hello mga Kemasumi, kamusta ka at kamusta ang iyong negosyo? Kagaya nga po ng aking lagi sinasabi na I am really praying that you are okay and your business also doing well. But anyway mga Kemasumi, for today's video, we are going to talk about or we are going to discuss about the government agencies na may programa na binibigay para sa ating mga MSME. So yun po yung ating alamin. But before we going to start, I would like to say mega shoutout sa lahat po naman nagsubscribe sa akin for the last week and for the few months. Malapit na tayo po umabot sa ating milestone na 5,000 subscriber. Maraming salamat po natin at nandiyan po kayo palagi para panoorin po aking mga video. And also kapag hindi ka pa po nakapag-subscribe, please click the subscribe button and also notification bell para masabihan ka ni YouTube if I have new videos just like this. Para mga Kemasumi, handa ka na ba? Kung handa ka na, handa na rin ako. Welcome to my channel. This is the Goody Yeti, your MSME advocate, and this is your guide in business. Welcome back again mga Kemasumi, and since nandito ka pa, I am assuming na gusto mo tapusin ang discussion natin for today. So kapag ikaw po ay isang MSME or the micro, small and medium enterprise na nag-uumpisa, nasa kalagitnaan or matagal na po and you are still in this status ng inyong negosyo, this video is for you. Kasi lahat dito mga Kemasumi, you are going to discuss different government agencies program na dedicated para sa atin. The question is, bakit nga ba may mga government agency na gumagawa ng programa para sa mga MSME? Dahil mga MSME, according to DTI or the Department of Trade of Industry, 99.58% ng mga negosyo sa Pilipinas ay makukonsider nila as MSME. Ibig sabihin lang nito mga MSME or itong type of business na to, the micro, small and medium enterprises are the lifeblood of the economy of the Philippines. That is the reason kung bakit mayroong mga government agencies na gumagawa talaga ng mga programs na dedicated only for MSMEs. So gusto mo na bang malaman kung ano-ano ang mga ito? Tara, umpisahan na natin. Before we proceed the discussion of the different programs dedicated to MSME, gusto ko muna i-discuss mga MSME kung saan na ba belong ang inyong negosyo. Ito pa ba ay nasa micro, small, or medium? You are going to consider yourself or your business micro if you have employees na less than 10 and you also have 3 million asset in total a year. Kapag small naman mga MSME, you have an employee not less than 99 and your total asset is not more than 15 million in a year. Kapag medium naman, you have an employee not more than 199 and your asset is not more than 100 million. So ngayon mga Kemasumi, alam mo na kung saan ka belong. Ikaw ba ay belong pa sa micro, belong ka pa ba sa small, or belong ka pa sa medium? If more than that mga Kemasumi, hindi ka na po belong sa MSME, and I would like to congratulate you kasi kasama ka na sa tinatawag natin na large company dito sa Pilipinas. But if you are still MSME, then you are belong to 99.58% ng mga negosyante dito sa Pilipinas. Ibig sabihin mga Kemasumi, hindi ka nag-iisa at marami ka kasama, kaya maraming mga programs na dedicated for us na pwede mong i-maximize at pwede mong kunin para maggamit mo sa negosyo mo. Our government has a lot of business programs para sa mga MSME kasi nga naniniwala talaga sila na lifeblood po talaga ang mga business or mga negosyo ng mga MSME. So kaya talagang gumawa sila ng mga dedicated programs for us. Pero itong mga programs na itong mga MSME ay hinahati nila sa tatlong type. The first one is the general assistance. The second one is the business funding, and lastly is the continuing the education. And also mga Kemasumi, before ko talaga umpisahan na mag-discuss ng mga programs, I would like to give a disclaimer na possible itong mga sasabihin ko is medyo outdated na or hindi talaga siya updated. So it is really much better to visit or to call the involved agency para alam nyo kung ano ba talaga yung current application process, the current requirements, and also ano bang makukuha yung benefits kapag kinuha nyo ito. So ano nga ba ang ibig sabihin ng general assistance ng mga programs? Masasabi natin na general assistance yung ang binibigay ng programa na ito kapag it's all about the business na let's say
tutulungan nila kayo magkaroon ng assistance sa inyong negosyo, tutulungan niya kayo sa mag-market research, market strategy, mga tipong ganyan. So, isa na dito yung program na galing sa DTI or the Department of Trade of Industry na tinatawag nila na Go Local. Sa Go Local, mga ka-MSME, dapat magkakaroon ka na or tutulong ka nila magkaroon ng market experience locally and also internationally. Pero ang kinailangan dito mga ka-MSME is yung product mo is dapat Pinoy unique po siya. Wala po kayong gagamitin or hindi po kayo pwede magbenta ng produkto na galing sa ibang bansa. Dapat gawang Pilipinas po talaga siya. Yun po yung unang-unang requirement po ng Go Local. Hindi ko na po i-discuss further talaga ng todo-todo mga ka-MSME kasi nga mas maganda po talaga na kayo mismo ay pumunta or mag-visit po sa website ng ating DTI. Next program naman mga ka-MSME, yung negosyo centers. Ang mga negosyo centers mga ka-MSME is galing din po ito kay DTI kung saan every region, I think meron tayong mga negosyo center. For the NCR, ang negosyo center natin nasa Mandaluyong if I am not mistaken. Ang nagagawa ng negosyo center mga ka-MSME is tutulungan nila kayo ng assistance especially sa registration, pwede na kayo bigyan ng mga advisories kung ano ba yung mga current trends ngayon, pwede din kayo humingi sa kanila ng tulong, ano ba yung mas magandang negosyo. Yan yung nagagawa ng isang DTI negosyo center. Next, BMBE. Itong BMBE mga ka-MSME, meron akong dedicated or meron akong video about BMBE kung ano ba ang mga benefits talaga nakakuha natin. So pwede nyo po i-search sa aking playlist about BMBE. Dalawa po ang video na yan at meron pa akong current yung talagang pinaka-updated na BMBE na discussion. And ang BMBE din mga ka-MSME, ito din ay isang program galing din kay DTI. So galing din po siya kay Department of Trade of Industry. And BMBE is dedicated for micro enterprises. Kaya nga po siya barangay micro business enterprise. Para po sa micro talaga. If you are in a small and medium, hindi po kayo pwede sa BMPE. Tapos na natin i-discuss ang mga iba't ibang programs pagdating sa General Assistance mga ka-MSME. Let's now discuss ano-ano naman yung mga programs pagdating sa business funding. Sa business funding mga ka-MSME, ang malimit or the common requirements nila para makakuha mo yung loans or makapag-apply ka ng loan, unang-una is dapat ang inyong business status ay nasa micro, small, and medium enterprise. Pangalawa, dapat registered na po ang inyong negosyo sa inyong barangay, sa DTI or SEC, Mayor's Permit, and also the BIR, o tatawag natin na basic permits. Pangatlo mga ka-MSME is dapat alam nyo po yung loan ng purpose nyo. Ito po ba'y pandagdag kapital or whatever. Dapat alam nyo po yung purpose kasi isa po siya sa nakalagay sa application kung ano ba ang purpose ng loan po ninyo. And next naman na kailangan po nila is yung maganda po ang inyong credit score. Ibig sabihin mga ka-MSME, ay okay yung credit score nyo, wala kayong mga pending na utang na hindi nabayaran, yung mga tipong ganyan. Ang benefits naman na meron tayo sa business funding programs is talaga mababa po yung kanilang interest rate compare po sa talaga sa mga bangko na nagpapautang sa atin. And of course, meron po silang mga terms of payment na dedicated lang sa mga MSME na hindi po talaga na tayo po ay malulugi, kundi ang purpose po is talagang makatulong po sa mga MSME owners. So yan po yung kinagandahan ng business funding programs ng ating mga government agencies. So unahin na po natin ang program mula po sa Small Business Corporation. Ang Small Business Corporation mga MSME, if hindi po ako nagkakamali, they are a non-government organization. But this organization is dedicated para po sa ating mga MSME. Kumbaga, ang mga shareholders po dito ay alam ko is mga galing po sa government agencies. Kaya nabuo po siya para po talaga makatulong o siya po talaga yung maraming programs na dedicated po sa mga MSME. But we are going to discuss the P3 or sasabi po natin na pondo sa pagbabago sa pag-asenso. Itong program na ito yung pinakasikat nila na program pinakasikat ng program dahil marami po nag-avail ng program na ito na mababa yung collateral, mababa yung interest at yung mga ganyan. Ang next naman mga MSME, itatawag natin na MSME Credit Surety Fund or the CSF. Itong CSF na mga MSME, dapat member ka din ng Credit Surety Fund. So dapat maghanap ka sa inyong lugar na accredited or affiliated po sa Credit Surety Fund. Next,
Land Bank MSME Loan Programs. Yes, mga MSME, ang Land Bank po ay isa pong government bank, kaya kasama po sila sa mga agency na may mga loans program or may mga funding program para sa atin. So, ayun din po, kailangan din po talaga kinamaganda po ang credit score ninyo para makapag-avail po kayo makapag-avail po kayo ng kanilang program. Ang pinakasikat po nila na program is, if I'm not mistaken, right, is yung iRescue. Nabuo po yung iRescue na yan during the pandemic. But then again, kailangan nyo po i-check sa kanilang website ano-ano pa po yung mga program na meron sila na akma po sa inyo. May program po sila para po sa mga women business owners. Dedicated lang po sila sa mga babae na business owners. May mga ganyan po silang program ang ating Land Bank. So, yan po natatapos ang ating mga business funding programs, and marami pa po talaga sa kailangan nyo lang po talaga mag-search mga MSME. So, let's now proceed with the continuing education programs. The next type naman ng programs for MSME ay natawag natin na continuing education. Kasi mga MSME bilang business owners, hindi lang naman sapat na nagnegosyo tayo. Dapat may natututunan din tayo or dapat may mga new learnings din tayo time to time. So ang continuing education mga MSME, ito yung mga programs na nagbibigay ng mga seminars, trainings, short courses pagdating po sa pagnenegosyo. Ang minimum basic requirements na dito mga MSME, unang-una may mga programs po na at least 1 year po ang inyong negosyo para ma-avail nyo po yung program nila. Pero yung iba naman ay kailangan na nila is talagang MSME yung status ninyo, tapos kayo po ay registered na negosyante, and of course may commitment at may commitment po dapat kayo na tapusin po yung program or yung training po nila. So ilan naman po kailangan po nila. Kinagandahan dito mga MSME, most of them are free mga MSME. So unahin na po natin yung pinakasikat. For me, ito yung pinakamasikat at gusto ko talaga makuha in due time. Yung natawag po nila na Kapatid Mentor Me. Ito po ay program na galing po sa DTI. Ang ginagawa po dito mga MSME is magkakaroon po ng mentee and mentor. So ikaw po as mentee, ikaw po yung mag-apply as mentee, then nahanapan po kayo ng mentor ng DTI na kapwa din negosyante na nag-umpisa din from the micro, then na naging small, then na naging medium. Kaya sure na sure talaga maka-MSME na magkakaroon kayo ng development sa inyong negosyo kasi magkakaroon kayo ng one-on-one mentorship, kumbaga. So, magkakaroon kayo dito ng mentor. Ang gusto lang nila dito mga MSME is you are willing to learn, hindi yung, alam ko na yan, mawawala po dapat yon. Okay? So, the Kapatid Mentor Me. Next, itong Esmera mga MSME, under din siya ng DTI pero may mga collaboration siya ng mga iba't ibang government agencies. Kaya po siya tinawag na Roving Academy kasi yung DTI is pupunta-punta po siya sa different regions para po maggawa po ng mga trainings and seminars. Kaya pwede po siyang abangan. So punta po kayo sa DTI again to check ano ba yung mga schedule nila para alam nyo kung kailan ba pupunta sa inyo ang itong Roving Academy. Next, ang next naman mga MSME, tawag natin na Small Enterprises or Small Enterprise Technology Upgrading Program or tatawag natin na setup. Ang itong setup mga MSME, ang gumawa po nito ay from DOST. Ang gagawin po nila is kapag yung negosyo po niyo is about technology, tutulungan po nila kayo na makakuha ng mga kailangan po ninyo ng mga equipments, mga ganyan. So, tutulungan po nila kayo na mas ma-improve pa po yung inyong magiging negosyo. So, yun po yung Esmera. Next is the Agricultural Competitiveness Enhancement Fund. Para naman po ito sa mga agriculture business. So, ang program po nito ay galing po sa Department of Agriculture. So, dito mga MSME, may mga trainings about the technology, kung ano bang mas magandang gawin para po sa inyong mga crops or para sa inyong mga tinatanim, mga ganyang mga training. And lastly mga MSME, tatawag natin the National MSME Summit and Expo. Yearly ginagawa itong mga MSME kahit itong nagka-pandemic, nagkaroon sila ng online na Summit and Expo para sa mga MSME. Ang kinagandahan dito mga MSME, based on my experience, marami kang makikilala ng mga tao na possible na pwede mo maging kakolab or pwede mo maging network pagdating sa negosyo mo kasi magkakaroon kayo dito ng parang groupings
groupings, pagdating ng after ng discussion, may groupings, then mag-open kayo, parang open forum, kung ano bang mga mag-discussion, or open discussion pala, not open forum. Magkakaroon kayo ng open discussion na makakilala ka ng iba't ibang kauri mo na mga micro, small, and medium enterprises. Magandang site or maganda ito mga ka-MSME na puntahan nyo kasi alam ko libre yung pag-attend ng mga trainings. At the same time mga ka-MSME, kung gusto mo naman na parang magkaroon ng like advertise yung inyong negosyo sa MSME or sa expo na ito, pwede naman din. Pero alam ko may bayad na po yun. So, yan po yung mga continuing education programs na meron tayo right now. So, hopefully, may mga programs po na nagustuhan ninyo. And ang sabi ko mga ka-MSME, mas okay talaga na i-check nyo po online. Mag-search po kayo kung ano ba ang mga programs na applicable po sa inyo. Natapos na natin mga ka-MSME i-discuss yung mga programs like mga few programs na binibigay ng gobyerno para po sa ating mga micro, small, medium enterprises mula sa ating general assistance, business funding, and also the continuing education. Pero mga ka-MSME, before we end this video, gusto ko lang makita ninyo or malaman po ninyo at sino-sino nga ba ang mga government agencies na pwede nyo puntahan at i-visit ang kanilang website para ma-check nyo kung meron ba silang current program na applicable para sa negosyo nyo. So ito mga ka-MSME, hinati ko na po yan sa general assistance, sa business funding, and also sa the continuing education. So marami-rami din po sila mga ka-MSME. Bakit nga ba ginawa ko ang video na ito mga ka-MSME? Kasi mga ka-MSME, marami talaga ako narinig right now or nababasa na parang wala, para pinabayaan tayo ng gobyerno or etc. Hindi naman ako talagang gano'n ka-patriotic mga ka-MSME. Ang akin lang mga ka-MSME, dahil mga Filipino tayo, wag tayo maghintay na yung mga trainings at seminars, yung mga loans ang kailangan lumapit sa atin. Mas maigi naman po siguro na tayo yung maghanap kasi nandyan lang naman sila para maghintay ng ating pagkatok ng kanilang pinto. And I am really sure mga ka-MSME, itong mga programs ito ay talagang dinedicate naman ito para sa ating mga micro, small, and medium enterprise. Ibig sabihin, hindi naman po nila kayo tatanggihan. Kailangan lang po natin magtanong ng maayos at mag-ask kung may ganito pa ba silang program or ano-ano pa ba mga program na meron sila na pwedeng ibigay sa ating mga MSME. Kailangan ba natin itong mga ito? Yes, mga MSME, especially the continuing education. Kung hindi mo naman kailangan sa business funding, kung okay ka na sa business funding, walang problema doon. Pero I think sa continuing education, makakatulong talaga ito sa ating negosyo para lumago, para mas marami pa tayong makilala, magkaroon tayo ng maraming network. If we have a lot of network mga ka-MSME, the better chance na mas lumago po ang ating negosyo. Yun po ay paniniwala ko. So ayan mga ka-MSME, I am really hoping that you've learned something about our discussion for today. So kapag nagustuhan niyo po ang aking video, I am encouraging you to click that subscribe button and also the notification bell para kapag may mabagong videos just like this, manonotify po kayo ni YouTube kapag may bago po akong videos again. So maraming salamat mga ka-MSME. Tinapos nyo po ang video na ito. And see you again next week sa panibagong video about sa business na pag-uusapan natin. And again, this is the Goody Yadi, your MSME advocate, and this is your guide in business.